Hallelujah, Hallelujah. Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa 2nd linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At muli, sa diwa ng muling pagkabuhay ni Kristo, ang paanyaya sa atin ay magkaroon din tayo ng pagbabago, lalo na sa pagtingin sa buhay. Kaya kung makikita natin na si Kristo naghirap, namatay, pero muling nabuhay. So yung mindset natin, yung kinatatakutan natin na kamatayan, na hindi naman pala ito tanda ng pagkatalo o pagkabigo, kundi ang pagkabuhay ay tanda ng tagumpay ni Jesus. So yung mindset natin, paano ka magdesisyon at nawa sa diwa ng pagkabuhay, nababago na natin yung pagtingin natin at kung paano din tayo nagre-react sa sitwasyon natin sa buhay. So tingnan natin. No? Sa atin pong narinig na kwento, ito yung pagpapakain ni Jesus sa napakaraming tao. Sabi nga po, 5,000 lalaki ang naroroon, hindi pa kasama ang kababaihan at ang mga bata. Pero napakain ni Jesus
nabusog niya, may lumabis pa, nakaipon pa, no? Nakapag-sharon pa. No? Sabi, tipunin ninyo para hindi masayang. Pero tingnan muna natin yung unang bahagi. Nakita ni Jesus itong napakaraming tao. Kay Jesus, ito ay isang magandang pagkakataon. Kasi, ulitin ko, no? Sinundan siya ng napakaraming tao. Nakita niya, nahabag siya, at inisip niya kung saan bibili. No, sabi dito, no, saan tayo bibili ng tinapay para makakain ng mga taong ito. Ulitin ko po, sa pagtingin ni Jesus, ito ay isang magandang pagkakataon para magpamalas, no, magpakita at makita ng mga tao yung kanyang gagawin. Pero mo, no, ilang pirasong tinapay. Pero sabi niya, paupuin niyo, okay. Pero sa pananaw ng mga alagad, no, itong si Felipe, ang sinagot niya, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. So yung magkaibang reaksyon, ang panyaya, yung reaksyon natin nawa matulad sa reaksyon o yung pag-respond, no, yung ni Jesus kaysa doon sa kanyang mga alagad. Kay Jesus, ito ay isang opportunity. Kay Felipe o sa mga alagad, ito ay isang malaking problema. Kaya sabi, saan tayo bibili? Saan? Hindi pa tinanong magkano pera natin, paano tayo makakabili. Yun yung naging reaksyon ni Felipe. Itong pera natin, kahit 200 no, na dinaryong tinapay, hindi kulang pa rin, hindi sasapat. Nakikita niyo po ba yung pwede natin mapulot na aral? Kadalasan kasi, no, yung atin po, pag may problema, problema talaga. Napakaraming tao. Bakit nagsusulputan ng mga buildings dito sa lugar natin? Yung mga bahay na dati, bahay lang, ngayon puro buildings na, puro warehouse na. Itong ang tapat natin, hinihintay natin magbukas. Kung anong mangyayari sa atin dito. No? Pero sa kanila kasi, yung pananaw, dito sa lugar natin, maraming tao. Dito sa lugar natin, pinupuntahan ito, dinadayo ito. So para sa iba, opportunity ito, kaya umaasenso pa, yumayaman pa, yumayaman pa. Pero sa atin, ano nga nagiging reaksyon natin? So, kung may problema, kung may sitwasyon, hindi pa problema dapat ang tingin. Kung may isang sitwasyon, ano ba ito? Ano ang gustong gawin ni Jesus? Dapat nating gawin din. Sa inyo po, kung ano man ang sitwasyon ninyo, baka ang pagtingin pa rin problema. Baka natatabunan lang na hindi natin nakikita yung isang positibo at magandang mangyayari dito kapag hinarap na natin ito. Ano na? Nawa, no? Patuloy natin na pagnilayan itong kwentong ito, no, ng pagpapakain ni Jesus sa 5,000 gamit lamang yung tinapay. No? Yung 2 tinapay at 2 isda lang, pero may lumabis pa. Sobra-sobra pa. Ganyan po, no? Kumilos ang Diyos at talagang masasabi natin, God will always provide. Kailangan lang natin mas maging mahinahon, lalong-lalo na sa kung paano natin tingnan ang sitwasyon natin sa buhay. Amen?